Is she finally ready to give up her innocence? Or is she may sorely regret surrendering her purity? Naguguluhan si Pamela sa dapat gawin. Pero hindi niya maikakaila na kakaibang ligayang hatid ng bawat dampi ng palad ni Carlos sa balat niya. Nakadadarang at nakapanghihina. Ang pag-angkin nito ng mga labi niya na tila isang bonus sa buy one take two na produkto sa mall. Ang paghalik-halik nito sa kanyang balat na hindi lang 1,000 kiliti ang hatid sa kalamnan niya. At ngayon ay ang bahaging yun ng kanyang katawan ang pinadadaanan nito ng mainit nitong bibig. Sa bawat dampi ng labi nito hindi lamang nagpapatigang sa lalamunan ni Pamela. Lumalabas doon ng marahas na paghinga. The feeling was strange, yet so different. Nakakabaliw, nakakawala ng katinoan. I want you, he mumbled, keeping his slow tone. Sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang narinig yun mula kay Carlos, na nagpapadagdag pa ng hindi maintindihang kasiyahan sa kanyang kaloob-looban. Napasinghap pa siya nang marahan siyang ihiga ng binata sa papag at maagap na dumagan ito sa kanyang kahubdan. Naglahong bigla ang kanyang mga pag-aalinlangan pero napalitan naman yun ng takot. Takot sa maraming bagay na maaaring mangyari. Carlos, she speaks softly. Somebody's around. She chuckled and pulled Carlos closer to her. Si Nana Mila. Aniya sa sarili. Nang maulinigan ng pag-ubo ng may edad na ginang, bumaba si Carlos mula sa ibabaw ni Pamela at hinila pa imbabaw sa kanyang dalaga. Sa posisyon nila ngayon, pinamulahan ng huli at hindi maitago ang hiya. Pero mas nanaigang bahagi ng puso niya na nagmamahal sa binata. Inunat niya ang ulo patungo kay Carlos. They kissed again tenderly, softly, affectionately. Nang nawala ng ingay ay saka pa lamang kumilos ang binata upang mapakawalan na ng tuluyan ng init na kanina pa nila pinagsasaluhan. Napakagatlabi siya at pigil ang huwag mapahiyaw o mas eksaktong sabihin na kulang ang impit na pag-ungol at pagpikit upang ilarawan ang ligayang nadarama niya sa kasalukuyan. At dahil sa bilis ng pangyayari ay ilang beses din niyang ipinaubaya ang sarili sa taong minamahal niya. Sa nag-iisang lalaking aalayan niya ng buhay at pagmamahal ng kanyang kaluluwa at pangako. Wala siyang nikatiting na pinagsisisihan. Bagkus ay puno ng pagmamahal niya itong pagsisilbihan. Samot-saring damdamin ang ngayoy pumapasok sa kanyang utak habang nakatitig sa natutulog na binata. Memoryado niyang bawat anggulo ng mukha nito. Ang maitim at makapal na kilay. May kahabaang tungki ng ilong. Manipis na labi at maging ang maitim at tuwid na tuwid nitong buhok. Mahal kita, Carlos. Pabulong niyang turan na hinaplos ang mukha ng binata. Bahagya itong kumilos at hinapit siya sa bewang, dahilan upang magkadikit ang kani-kanilang mga katawan. Niyakap siya nito ng mahigpit, napasubsuban dalaga sa malapad na dibdib ni Carlos. Ang hindi niya alam ay gising ang binata. I'm sorry. Wika nito. Napaangat siya ng muka at sinusukat ang tingin ni Carlos na ngayon titig na titig sa kanya. For what? Hinalikan ni Carlos ang kanyang labi. Banayad yun na puno ng pagmamahal. Sana tama ang kanyang deskripsyon ng kanyang nararamdaman at nababasa sa bawat sulyap at ngiti ng binata. Kung nasaktan kita kanina, akala ko kasi. Napangiti ito na tila nakaramdam ng hiya. Buo ka pa pala. Sayang at hindi ko maalala ang bawat detalye ng relasyon natin. Ang tungkol sa atin, higit lalo sa mga naganap noong kasal natin. Malungkot nitong pahayag, may panghihinayang. Inabot ni Pamela ang kamay ng binata na nakayakap sa kanya at pinagdaop yun sa palad niya. Kinakabahan siya ngunit pilit siyang umakto ng normal. Sa Davao kasi dapat ang honeymoon natin. Ngumiti siya. Isa yun sa mga suggestion ni Lolo. Kaya noong sumang-ayon ka sa gusto niya, pumayag na rin ako. Pero biglang gumuhit ang lungkot sa mukha niya. Ano nga palang isusunod niyang sabihin? Mauubusan yata siya ng kasinungalingan. Nakaramdam tuloy siya ng guilt. Pero hindi makapaghintay na usisa ni Carlos. Ipinikit niyang sandali ang mga mata at agad ding dumilat. Nahihirapan siyang maghanap ng alibay. Lalo pat hindi hinihiwalay ni Carlos ang mga mata sa kanya. Na-aksidente tayo. Nag-crash ang sinasakyan nating airplane. Kaya dito tayo napadpad. Mabuti na lang pala at magkasama pa rin tayo. Nabuhayan itong pahayag. Malamang tayo ang tinadhana. Baka saan yun ni Carlos ang pagkabigla
At napuna iyon ni Pamela. Madudulas pa yata siya, pero mabilis din siyang nakahanap ng idadahilan. I mean, tayo naman talagang nakatadhana sa isa't isa, kaya hindi tayo pinaghiwalay ng Diyos. Bawing paliwanag niya. Marahan na umiling ang huli. Wala akong maalala sa mga nabanggit mo. Tumingin ito sa dingding na plywood na blankong ekspresyon. Tama naman si Carlos. Paano ba niya maaalala ang mga bagay na hindi naman naganap? Kahit wala pa ito sa lagay niya ngayon. Hinaplos ni Pamela ang mukha nito. Nakatitig ito muli sa kanya. Maaalala mo rin ang lahat pagdating ng tamang panahon. Huwag ka lang magmadali dahil pasasaan din at gagaling ka. Tulungan mo akong makaalala. Nasa boses ni Carlos ang dedikasyon na para kay Pamela ay isang bagay na ayaw niyang mangyari. Nais niyang tumutol. Kung siya lang naman ang masusunod, ayaw niyang makabalik pa sa dati si Carlos. Dahil kapag nangyari ang bagay na yon, natitiyak niyang mas labis pa siya nitong kamumuhian. Pangako, tutulungan kitang maalala ang lahat. Saad niya kahit ang laman ng puso niya ay taliwas sa kanyang sinabi. Oh, okay na. Nagamot ko na ang sugat mo, kaya magpahinga ka muna dito. Tiningala nito ang nakayukong asawa. Bihis na bihis ang asawa ko. Hinapit niya ito sa bewang at ipinangko. Walang maalala si Carlos pero parang nagawa na nila ito minsan. Natural lamang siguro dahil asawa niya ito. May pupuntahan ka ba? Nakiusap ako kay Tata Leo na samahan ako sa bayan para sana mamili ng mga gamot mo at pagkain natin. Saan ka kumuha ng... Wag mo nang isipin yon. Sabi ko nga nakiusap ako kay Tata Leo. Nakakahiyaman pero pinagamit niya ako ng kaunting panggastos para sa atin. Babayaran ko naman. Nakangiti niyang sabi. Pagpasensyahan mo na ako kung wala man lang akong may aabot sa'yo. Ako ang lalaki kaya sa akin dapat ang responsibilidad na yan. Nilapag niya ang hawak na bandage at gunting. Hindi naman kita inoobliga. May sakit ka kaya ako na asawa ang dapat karamay mo at mag-aalaga sa'yo. Paliwanag niya. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido si Carlos. Inalalayan siya ni Pamela upang makatayo. Saka niyakap niya ito ng sobrang higpit. Kinakabahan na naman siya nang hindi niya maintindihan kung bakit at para saan. Bumawi ka na lang kapag nakauwi na tayo at kung magaling ka na. Aniya na hinagod ang likod ng binata. Kapwa sila napalingon sa bumukas na pintuan at iniluwa doon si Buknoy, ang nasa ikalawang baitang na anak ng mag-asawa na ayon sa mga ito'y tumanda na daw sa grade 1 dahil sa pakikipagbasag ulo. Ate, dumating na yung habal-habal na inarkila ni Tata. Aalis na daw kayo. Nagkatinginan sina Pamela at Carlos. Ano ang habal-habal? Naguguluhang tanong ng binata pero nagkibit balikat ang huli dahil hindi din naman siya aware tungkol doon. Pwede ba akong sumama sa inyo? Hindi na. Dumito ka na lang para makapagpahinga ka ng maayos. At saka isa pa, masyadong presko ang sugat mo. Pigil sa kanya ni Pamela. Kuya, kung natatakot kang maagaw ng iba sa'yo si ate, huwag kang mag-alala. Ako magtatanggol sa kanya. Sabad nang nakikinig na si Buknoy at walang patumpik-tumpik na itinaas ang maliit na kamao. Nagkatawaanan ng dalawa. Lumapit dito si Carlos at ginulo niya ang kulot nitong buhok at sinakyan na rin ang biro ng bata. Mabuti kung ganon. Kaya ingatan mo tong maganda kong asawa, okay? Nilahad nito ang palad saka sila nag-high five. Deal! Sang-ayon ni Buknoy. Binalingan ni Carlos ang dalaga at dinampian ng halik sa labi. Mag-iingat ka. Mahal na mahal kita. Sa halip ay tugon ni Pamela. Mahal din kita. Bahagyang kinurot ni Carlos ang pisngi niya, pero hinila siya nito palapit at muling dinampian ng halik. Ngayon ay mas matagal. Daman ni Pamela ang pagmamahal sa bawat dampi ng labi ni Carlos sa balat niya. At wala siyang ginawa kundi tumugon lamang. Sana tama ang lahat. Sana totoo. Kung sana lang ay hindi na matapos ang lahat ng nangyayari sa pagitan nila ngayon. Dahil masayang masaya siya. Nakatakip ang isang palad ni Buknoy sa muka upang kunwari hindi niya makita ang dalawang naglalambingan sa harapan. Pero nakasiwang naman ang mata nito sa pagitan ng mga daliri. Hindi tuloy napigilan ni na Pamela at Carlos ang tumawa ng malakas. Saang anggulo man niya tingnan si Carlos, nakatalikod man ito o nakaharap sa kanya. Isa lamang ang tumatakbo sa isipan ni Pamela. Si Carlos ang lalaking gusto niyang makasama
hanggang sa pagtanda niya. Ginulat niya ito sa pamamagitan ng marahang pagyakap niya dito mula sa likuran. "Kumusta ang gwapo kong asawa?" Pabulong niyang wika na nagpapitlag sa binata mula sa pagsasalok nito ng tubig sa banga. Palihim na tumawa si Pamela sa reaksyon ni Carlos. Sa halip na ipagpatuloy ang akmang pag-inom ng tubig, ay inilapag nitong baso sa ibabaw ng plastik na platong nakatakip sa banga. Ginagap nitong kamay niya saka humarap sa kanya. Sinalubong siya nito ng yakap. Pagkatapos niyon ay mabining halik sa labi na ikinagulat ng huli. Hindi siya dapat na nasusurpresa sa mga magaganap. Pero hindi pa rin kasi siya makapaniwala. Hanggang ngayon ay parang nananaginip lamang siya. "Ginulat mo ko." Wika nito nang pakawalan siya. Hinapit siya ni Carlos sa bewang at muling dinampian ng mabilis na halik. "Mas ginulat mo ko." Aniyang nakangiti. "Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang gusto ko nandito ka lang sa malapit. Hinahanap-hanap ka palagi ng paningin ko. Kanina ko pa nga hinihintay ang pagdating mo. Namiss kasi kita kaagad." Prangkang pahayag nito na sinadyang humiwalay sa dalaga. Ikinawit ni Pamela ang kamay sa magkabilang tagiliran ni Carlos. "I'm sorry kung natagalan kami. Mahaba kasi ang pila sa pharmacy." Ipinatong ni Pamela ang baba sa dibdib ng asawa. Bahagyang inilayo ni Carlos ang katawan. Masuyo siya nitong hinaplos sa mukha pababa sa leeg. Pagkatapos ay pinasandal siya nito sa imbakan ng sinibak na kahoy. At sa muli ay sinakop ni Carlos ang kanyang mga labi ng mas maalab, mapusok at nangangalugad. Agad iyong tinugon ni Pamela na hindi na alintana ang nabitiwang mga pinamiling ngayon ay nagkalat na sa lupa. Wala nang pagitan ng kanilang mga halik na para bang kay tagal nilang hindi nagagawa ang bagay na yon. Nagiging malikot na rin ang palad ni Carlos na kusang naglalakbay sa likod ni Pamela. Hindi iyon ang unang pagkakataon na maramdaman niya ang kiliti sa tuwing dumadampi ang mainit na labi ni Carlos sa balat niya. Pero bakit kahit nasa tabi niya na ang lalaki, ay hindi niya pa rin mapigilan ang sariling mangulila dito. Nasa ganoon silang posisyon. Nang malakas na pagtikim ang nagpatigil sa kanila, maagap silang napabitiw sa isa't isa at mabilis na nilingon ang pinagmulan ng tinig. Pinamulahan si Pamela at napakamot ng batok si Carlos. Nang mahagip ng paningin nila si Tata Leo na bitbit sa magkabilang kamay ang plastik ng ibang pinamili ni Pamela. Muli itong tumikhim. Pagpasensyahan na ninyo kung naistorbo ko man kayo." His voice teases them. Pero niyuko na lamang ni Pamela ang ulo para mabawasan ang pagkapahiya niya. Nilapitan ito ni Carlos. Inabot nito ang mga plastik. "Wala po yon. Nabigla lang po kami sa pagdating mo." Sandaling sinulya pa ni Carlos si Pamela na ngayon nakatitig din sa kanya. Animoy nasisiyahan pa ito sa nakikitang pamumula na rin ng pisngi niya. Sinadya nitong idikit ang labi sa punong tenga ni Pamela nang makalapit ito sa kanya. "You're blushing." Pabulong nitong wika. Sa lubong ang kilay ng dalaga nang mag-angat ito ng ulo sa nanunod yung lalaki. "No kiss." Nagkibit balikat siya pagkatapos ay akmang tatalikod nang magsalita si Carlos. "I'm just kidding, baby." "No hugs." Banat muli ni Pamela na gustong-gusto ng matawa sa ekspresyon ni Carlos. Paano'y nakakunot ang noo nito na para bang nabagsakan ng isang sakong semento. Lumaki ang mala green olive nitong mata. "Pero bakit?" Naguguluhan nitong tanong. "Asarin mo pa ako, hindi ka makakatabi mamayang gabi." Pero pinandilatan ito ni Pamela. Sumenyas naman si Carlos gamit ang isang kamay na komoy sarado ng bibig nito. At lihim iyong ikinatuwa ni Pamela. Wala nang makapapantay pa sa kaligayahang nadarama niya ngayon. Maliban sa ang katumbas ay langit. Bumaling ang binata sa lalaking nasa likuran nila na kanina pa naghihintay at nakamasid sa kanila. Nakaharang ang dalawa sa pintuan papasok ng kusina kaya hindi kaagad nakapasok si Tata Leo. "Pagpasensyahan mo na po tong asawa ko, Tata Leo, at baka pinaglilihian ako." Pabulong man ang huli nitong sinabi pero dinig yun ni Pamela. Paano nga kaya kung magbunga ang ilang gabing namagitan sa kanila? Natawa ang matanda. "Aba, mabilis ka kung ganoon." "Siyempre po." Proud na wika nito kasabay ng pag-akbay nito sa kanya. "Aba, maswerte daw kapag babae ang panganay. Magiging maganda ang takbo ng kabuhayan." Suhestyon nito. "Talaga po? Di kung ganon, kailangan kong araw-arawin ang seremonya para makarami." Itinaas nitong palad at itinuro ng hintituro si Carlos. "Siguraduhin mong todas agad sa isang kalabit mo."
Natatawang pabulong na turan ni Tata Leo. Ako nang bahala, Tata. Tumatawa ring sagot nito. Mabilis na siniko ni Pamela ang binata na ikinatigil nga ni Carlos. At kapag ginagawa ang seremonya sa kabilugan ng buwan, malaki ang posibilidad na babae ang magiging panganay. Kaya itaon mo. Pahayag ni Tata Leo. Napalakas ang halakak ni Carlos na nagpangiwi naman kay Pamela. Sa pamahiin niya lamang yung narinig dati mula kay Lolo Anselmo at hindi siya naniniwala doon. Pero hindi rin masamang subukan nila. Matamlay na nag-ibang anyo niya. Bakit ba napakalaki ng pag-aasam niyang magkakaanak sila? Gayong kung tutuusin naman ang lahat ng nagaganap ngayon ay puro pagpapanggap lang. Magkakaroon siya ng benepisyo kung magbunga ang pagmamahalan nila. O mas tamang sabihin kapusukan nila. Dahil siya lamang naman ang nagmamahal kay Carlos. Pero tatanggapin niya ang lahat ng kalalabasan. Kailangan lamang niyang ihanda ang sarili. Nagulat siya nang magsalita si Carlos. Bahagya siya nitong pinisil sa balikat. Wala pong palya. Pilyong sagot nito. Umalis ito sa tabi niya at muling dinampot ang mga plastik mula sa lupa. Ang yabang mo. Tumatawang kinurot ni Pamela ang tagiliran ni Carlos. Ibinaba nito sandali ang mga bitbit at bumaling sa kanya. Kiniliti nito ng kiniliti si Pamela. Hanggang sa kusa niya itong binuhat. Nakangiting niyuko ni Pamela si Carlos habang nakayakap siya sa ulo nito. Sandali silang nagsukatan ng titig. Marahan ang pag-unat ni Pamela sa ulo para abutin ang labi ni Carlos. Hindi makapaniwalang umiiling si Carmela habang nakasunod kay Carlos. Kahit papaano'y nais niya magpasalamat sa Diyos dahil kapiling niyang lalaking mahal niya. Masama man o mabuti ang naging daan. Grocery items at mga gamot para sa sugat ng binata ang laman ng plastik na magkasamang inayos ni na Pamela at Nene. Maswerte pa rin siya dahil hindi inaapuran ni Carlos ang kagustuhang gumaling. Siya nga pala, marami ang mga dumarayo dito sa Lake Cebu. Tukoy ng matandang lalaki sa lugar. May mga turista at mga lokal na bumibisita sa mga talon dito. Yung iba kumukuha ng magagandang tanawin para raw sa kung ano-anong mga proyekto nila. Kung gusto ninyong maglakad-lakad at bisitahin ang mga talon na naririto, magpasama lang kayo kay na Buknoy at Nene. Suhestyon nito, maagap na sumang-ayon si Nene. Maganda dito, ate. Siguradong matutuwa ka kapag napanood mo yung mga waterfalls. At hindi ka maniniwala na nakikita sa falls ang iba't ibang kulay ng bahaghari. Kaya para mas makita mo ng maayos, kailangan dun tayo sa zipline. Masaya nitong paglalarawan. Naitaas ni Pamela ang isang kamay. Talaga? Siya, sige, puntahan natin bukas. Pero hindi ba nakakatakot doon? Hinapit siya ni Carlos sa tagiliran. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Malambing na turan nito. Hindi ka dapat natatakot. Dagdag pa nito. Lihim na nagbubuni ang kanyang puso sa tuwa. Sana ganito na lamang sila palagi. O araw-araw. At sana hindi na matapos ang kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon. Kapilyahan ang nakaplaster sa anyo niya. Nilapit niya ang bibig sa tenga ni Carlos at mas pinalambing ang boses. Makakatabi ka na, pero walang ganyanan, mahal. Mabilis na angal ni Carlos. Nanatili ang malambing nitong boses na may kasamang pagmamakaawa. Hindi kumilos si Pamela sa kinatatayuan. Pigil niya ang tawa. Ang sarap pala sa pakiramdam kung totoo nga silang mag-asawa. Lumalabas ang kakulitan ni Carlos na dati ay hindi niya nasilayan lalo na nung umiksena si Hilda. Kiss me first, she mumbled. Yun lang pala eh. Kaagad na itong tumalima sa kaakmang susundin ang sinabi ng dalaga nang harangin ng daliri niyang labi nito. At dahil sa nakikitang reaksyon ni Pamela sa anyo ni Carlos, ay sinadya niyang umatras at umiwas sa binata. Teka, nagbago na nga palang isip ko. Tumatawa niyang sabi. Mahal naman. Tinig panghihinayang ni Carlos. Patalikod siyang ngumiti pagkatapos ay sinenyasan ng 12 taong gulang na si Nene upang iwan muna sila na kaagad ding sumunod. Pumihit siyang paharap kay Carlos. Sa kakusa niya itong hinalikan. Halik na puno ng pagmamahal at kalinga. Nalulula ako. Garal-galang boses ni Pamela matapos maisuot sa kanilang zipline gears at helmet. Huminga siya bago magdasal. Mula sa itaas ay nagmistulang maliit na creatures ang bawat tanawin sa ibaba. Mahigpit siyang humawak sa braso ni Carlos. Relax, mahal. Walang mangyayaring masama sa atin.
Ginagap nitong palad ng dalaga at masuyong dinampian ng isang pinong halik. Natuon sa binatang atensyon ni Pamela. Kahit nasa kalagitnaan sila ng adventure, ay nanatili pa rin itong malambing sa kanya.